Magandang gabi po mga kapatid. Tayo po ngayon ay magre-recap o mag-summarize po yung ating pag-aaral at ating pong pagninilay last week po. Ah, ako po yung nagbigay, di ba, ng lesson o ng pagninilay last week, kaya mas madali, no? At ating pong ebanghelyo ay hango po anong linggo tungkol po sa pagdinenounce ni Jesucristo, ng ating Panginoon Jesucristo sa mga guro o sa mga pinuno at na nagtuturo na hindi po galing sa malinis na intensyon at hinalintulad din dito o ini-oppose ni Jesus sa offering ng isang balo na mahihirap. At nasabi po natin yung nag-offer po ng balo ay hindi po mahalaga kung kinukwenta natin po o kinukonsider po natin yung pera, yung halaga ng pera. Pero alam po natin na hindi po ito tinitingnan ni Jesus. Ang nakita po ni Jesus, ito ay hindi talinghaga, ito hindi po kwento. Ang nakita ni Jesus isang tunay na pagbibigay ng isang tao ng buong niyang kabuhayan. At 'di ba sinabi po natin na meron po yung context po, yung buong gospel ni San Marcos, yung buong chapter 12 at meron din po yung sinabi po ni Jesus in some verses before dalawapung linggo o isang linggo before this one, no? Ano po yung pinaka-importante na utos, mahalin mo ang Panginoon na higit sa lahat. At ngayon, sa nakaraang linggo, nakita po natin na paano po ang balong ito ay nagbigay na tunay na halimbawa ng pagmamahal sa Diyos na higit sa lahat, higit sa kanyang buhay, higit sa kanyang pangangailangan, higit sa mga sinasabi o nakikita ng tao. Kasi hindi po napapansin ng ibang tao ang napansin ni Jesus. Kaya po, nakita po natin, no, paano po ang kalakasan o ang lakas ng pag-ibig ay ang nagbibigay po sa tao, sa atin, ang kakayahan mag-alay. Mag-alay ng sarili, mag-alay ng buhay, mag-alay po ng kung anong meron tayo, kung sino tayo. Kaya importante po sa atin bilang mga Bible Apostles na tayo po ay matuto, no, na magtiwala sa Panginoon. At ang pagiging generous na wala po tayo nahihintay na minsan, of course, we are human and we need appreciation from others or we need others to give us thanks, no? Because we are human. And of course, kung wala po tayong appreciation o wala po yung thanks, sometimes, no, may mga harsh words na can hurt us. Pero sabi po lagi natin, no, especially po si Father Ado, no, lagi po nagsasabi po sa atin na we need to always serve the Lord, no? Wala po tayong maghihintay ng kapalit. Kaya kahit po sabihin natin, hindi ko kaya, wala akong maibigay, nakita po natin ang halimbawa ng balong ito na sa kanyang kapuspusan, sa kanyang pagiging kapos, no, nagbigay po siya ng lahat. And we spoke about this, no, nasa templo ng Jerusalem, meron po yung isang kaban that is for the offering for like galing po sa free will na hindi po tinutupad dahil obligasyon. No, ang balong ito wala po siyang obligasyon magbigay. Kusa siya nagbigay, kusa po siya nag-alay para sa Diyos, para sa templo ng Diyos. Kaya mga kapatid, tayo po ay tingnan natin kung ano. Maraming salamat po, Sister Lacey. Naputol po yung video na naipadala sa atin. Pero nagkaroon naman po ng malinaw na
summary din naman si Sister Lizzy. So maraming salamat po muli, Sister Lizzy. At upang tumawag sa Panginoon sa ating gawain na ito ngayong gabi, inaanyayahan ko po ang lahat sa isang panimulang panalangin na pamumunuan po ni Sister Andrea Cruz. Dito po siya katabi ko. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito na kami ay nagkatipon-tipon para makapakinig at mapagnilay-nilayan ang salita ng Diyos. Ipuin mo po ang bawat isa sa amin para unawain namin ng mabuti ang Ebanghelyo. Naway ang mga namumuno ng ministry na ito ay magkaroon ng mabuting kalusugan, gayon din ang lahat ng narito. Maging ligtas nawa ang lahat sa kapahamakan sa araw-araw naming pamumuhay saan man kami naroroon. Sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu Santo, itinataas po namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Sa ngalan ng Ama, Ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Sister Andrea. Ngayon po patuloy po natin tawagan ang Diyos Espiritu Santo upang siyang gumabay sa atin sa ating pagninilay ngayong gabing ito ng mga salita ng Diyos. Atin pong tawagin ng Diyos Espiritu Santo. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat.
lahat. At ngayon naman po upang magpahayag ng mabuting balita ayon kay San Marcos, narito po si Sister Jovi De Leon. Magandang gabi po sa lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, Kabanata 13, talata 24 hanggang 32. Papuri sa iyo, Panginoon. Puri sa iyo, Panginoon. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisibol na ang mga sanga nito, ay nagkakadahon na. Alam ninyong malapit na ang tag-araw. Simulan natin sa verse 24. Verse 24. Ay, opo. Nandito Sister Jovi sa Subalit sa mga araw na iyon, pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at magugulo ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, makikita nila ang anak ng tao na nasa ulap, may dakilang kapangyarihan at karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig upang tipunin ng mga ito ang mga hinirang ng Diyos. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisibol na ang mga sanga nito at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang kanyang pagdating. Siya'y halos naririto na. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago lumipas ang kasalukuyang salinlahi. Lilipas ang langit at lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Ngunit walang nakakaalam ng araw o ng oras na iyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po, Sister Jovi. At ngayon, upang patuloy po nating pagnilayan ang mabuting balita na ating narinig, pakinggan po natin ang awitin na ito upang makatulong pa sa ating pagninilay. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw akong parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin akong nakataas
sa iyo ay nangako, kalakyaong makakamtan, ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa dilim ng iyong mga pakpak. Umaawit, umaawit, umaawit akong buong galhan. At sa ating pagpapatuloy po, ngayon naman ay ating pakikinggan ang ating dalawang sharer kaugnay po ng ating ipinahayag na mabuting balita, no? Kanina mula hango sa Ebanghelyo ni San Marcos. Ang manguna po sa ating sharing, ang ating unang sharer ay si Sister Lynn Mateo. Sister Lynn? Magandang gabi po, Father Ado, Sister Lacey, Brother Roland, at sa atin pong lahat, magandang gabi po. Nakapukaw po ng aking damdamin ay ito pong sa verse 31 po. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Dito po napagnilayan ko po na tayo po bilang nagbabahagi po ng salita ng Diyos sa bawat tahanan, sa bawat pamilya po, ay ngayon na po ang tamang panahon na mas lalo po nating sipagan o pag-ibayuhin ang pag-house to house upang dalhin ang salita ng Diyos sa ating pamilya, sa ating kapwa. Kasi po tayong lahat po ay lilipas, mawawala din sa mundong ito. Kung kaya't habang may panahon pa po, may oras pa po, hanggat kaya pa po natin, malusog pa tayo, hanggat malakas pa po tayo, active pa po ang ating mind o memory, hanggang nakakalakad pa po tayo, dalhin or ibahagi na po natin ang salita ng Diyos sa mga tao. Lalo na po sa mga nauuhaw sa salita ng Diyos at sa mga nangangailangan ng kaliwanagan, lakas at tatag ng pananampalataya na magmumula sa salita ng ating Panginoon. Dito rin po na napag-isipan ko na lilipas yung ating kabataan dahil lahat po tayo ay tatanda din. Ang ating ganda or kagapuhan or blooming na makinis na balat kukulubot din sa ayaw at sa gusto natin. Maging po ang ating karunungan habang tumatagal po ay unti-unting napupurol din, nawawala din. Habang tayo tumatanda, nagiging kalimutin na rin po tayo. Ngayon po, malusog ang ating pangangatuan. Pag medyo nagkakaedad na po, nagkakaroon na po ng iba't ibang karamdaman. Ang ibang nga po sa atin, may maintenance na po. Hindi po ba? Maging ang katanyagan o kasikatan ng tao ay lilipas din. Ang mga pinag-aawayang pwesto o posisyon, iiwan din po natin. Ang pera at kayamanan, mauubos din. Maliwanag po na tayo at lahat ng anuman dito sa mundo ay mawawala rin. Lilipas din at tanging salita lamang ng Diyos ang mananatili kailanman. So ngayon po, pinapahayag po na sa ating mabuting balita, na ang salita ng Diyos ang pinakamahalaga sa ating buhay, na siyang magiging sandata sa ating pang-araw-araw na buhay upang piliin natin ang mas maging mabuting tao kaysa sa dating buhay po natin. Mas piliin natin ang kalooban ng Diyos kaysa sa ating kalooban.
Kaya sa ngayon po, tuwing Sabado po at Linggo, patuloy po kaming dumadalaw sa bawat tahanan upang magbahagi ng salita ng Diyos. Dahil lahat po tayo ay lilipas, mawawala sa mundong ito. Ngunit tanging salita lamang ng Diyos ang mananatiling magpakailanman. So, ganun po talaga kahalaga ang salita ng Diyos. May isa pa pong verse sa verse 32, nakapukaw ng aking damdamin. Ngunit walang nakakaalam ng araw o oras na iyon, kahit ang mga anghel sa langit o anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam ito. Dito po napag-isip ko na naman na walang nakakaalam ng ating mga nagawa at paglipas ng panahon, tanging ang Ama lamang ang nakakaalam ng mabuti at di mabuti na ating nagawa. Kaya tayo po ay huhukuman ng ating Panginoon ayon po sa ating mga ginawa o pagpapabaya na sana ay may natulungan po tayong mga kapatid natin na nangangailangan ng liwanag ng salita ng Diyos. Yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sister Lynn Mateo, sa napakagandang sharing. Ngayon, ating pakinggan ang ating second sharer naman. No? Tinatawagan po, Sister Irene Guillermo. Magandang gabi po sa lahat. Sa aking pong pagninilay sa Ebanghelyo na ating nabasa, ay may tatlong bagay na pagtuunan ng aking pansin. Una, yung tribulation or kapighatian na daranasin ng sangkatauhan. Yun yung una. Every year, pag malapit na po yung Christ the King, yung feast ng Christ the King, ay nakakabasa tayo sa Ebanghelyo tungkol sa Apokalipso or Apocalypse na nagdudulot para sa akin, ang pagbasa na ito ay nagdudulot ng pangamba sa kalooban ko. Bakit? Sapagkat ito ay mga babala ng mga kaganapang mga nakakatakot. Ating nabasa na magkakaroon ng cosmic chaos, yung mga bituin daw mahuhulog, yung araw magdidilim, yung buwan hindi nasisikat, tapos maraming nandiyan ang giyera, calamities, earthquake. So yung mga yun ay nagdudulot sa akin ng pangamba at nagbibigay sa akin ng katanungan na pag yun ay dumating, ako ba ay magiging matatag? Kakayanin ko ba yun? Lalo ba akong hahawak sa Panginoon? Kasi natatandaan ko sa San Lucas, may mga babaeng noong si Jesus ay nagpapasa ng krus, may mga babaeng sumusunod sa kanya. Tapos sinabi ni Jesus, huwag kayong managhoy kasi itong mga babaeng itong sumusunod sa kanya ay umiiyak. Sabi ni Jesus, huwag kayong managhoy para sa akin. Managhoy kayo para sa inyo. Dahil darating daw ang panahon na sasabihin nyo sa bundok, bumagsak na kayo sa akin, o sa burol, ay tabunan nyo na sa akin. Tabunan na ninyo ako. So parang ibig sabihin na dito nare-reflect yung parang magiging attitude ng isang tao pag nararanasan niya na itong mga kapighatian na to na nawawala ng pag-asa. So I was thinking, natatakot ako kung magiging ganun ba ako, mawawalan ba ako ng pag-asa. And secondly, I'm also afraid for my children. So ang mga anak ko nakatira sa UK, pero they have embraced secular life. Para sa kanila, wala na yung Diyos sa kanilang buhay. And they have already followed the liberal thoughts, yung moral values. So, I'm afraid for them. If like maranasan nila ito, tatawag pa sila sa Panginoon. So, yun ang gumugulo sa aking isipan sa reflections na to. But then yung pangalawa, yung pagdating ng Panginoon, si Jesus na bababa sa ulap, no? Yung kapighatian sa unang bagay na sinabi ko ay magkaka-replace ng joy kasi ang pagdating ng Panginoon, ang bagay, ito yung tinatawag nating blessed hope, na ito yung ating
bilang Kristiyano, ating minimithi ang pagdating ng Panginoon upang ibigay sa atin, upang tayo makapasok sa kanyang kaharian at ibigay sa atin ang buhay na walang hanggan. Kaya lang naisip ko, bakit kaya kinakailangan magkaroon ng kapighatian bago siya dumating? Bakit parang ang pasakalye ay kalungkutan, kabagaban ng loob bago dumating ang Panginoon? So sa aking reflection, naisip ko na lang na siguro dahil ang Panginoon din bago ibigay sa atin, bago niya natamo ang bago niya na conquer ang kamatayan, ay siya ay naghihirap din. Dinala niya yung krus, namatay siya sa krus para ibigay sa atin ang buhay na walang hanggan. So, may paghihirap ang Panginoon bago niya matanggap ang kaluwalhatian. So, para sa akin, yun yung analogy. And secondly, siguro pag naranasan natin ang kapighatian, bago dumating ang Panginoon, maaaring magbago ng loob ang karaniwang tao kasi marami sa atin tumatawag sa Panginoon in times of need, in times of dire need. So, maaaring sa kapighatian na to, maraming tao ang mas lumapit sa Panginoon at ang mga may pananampalataya ay lalong lumalim ang pananampalataya. At ang pangatlo, yung sinasabing walang nakakaalam kung kailan darating. Kaya dapat we should be watchful, we should be vigilant, we should be alert. But most of all, we should also be obedient. Obedient sa Panginoon upang sa kanyang pagdating ay mayroon tayong busilak na puso na i-offer sa kanya. So, yun lang ang aking reflection. Salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat po, Sister Irene. At upang atin na pong pakinggan ang exposition ng mabuting balita natin itong parating na linggo, ay atin na pong pakinggan ang ating Director ng ARCAM Ministry on Biblical Apostolate, Reverendo Padre Adoni Saclolo. Father. Maraming salamat, Andrew, mga minamahal na Bible Apostles, Bible Coordinators, lahat ng members natin, nakasama natin dito. Gayun din yung mga sa iba't ibang lugar, no? Meron tayo sa mga probinsya, no? Sa Facebook, medyo marami sila, no? Meron na nga tayong 32 comments, no? Sa Facebook na bumabate. At dito ay medyo marami rin po tayo. At napakaganda, no? Na bawat linggo ay humaharap tayo sa salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng nourishment, no? To sustain us sa maraming bagay na ating gagawin. No, particular itong ebanghelyo ngayon, no? Itong ebanghelyo sa 33rd Sunday ng Ordinary Time at magtatapos na tayo sa liturgical calendar, no? Dahil hanggang 34th Sunday lang tayo. Yung 34th, ito na yung Christ the King at papasok na yung Adviento, no? Kaya nga sa mga ganitong panahon, napakaganda na pinili ng simbahan na pagnilayan ang mga ebanghelyong ito, no? Ang tawag nga rito sa ebanghelyong ito ay eschatological discourse, no? Eschatological discourse, ito yung panayam ni Jesucristo tungkol sa eskatolohiya, no? Eskatolohiya, yung eskaton ay salitang Griego at ito ay tungkol, no, sa mga huling kaganapan na mangyayari sa daigdig na ito at huling kaganapan na mangyayari sa daigdig na ito hanggang sa pagharap ng lahat ng tao sa huling paghuhukom, yung tinatawag nating last judgment, no? At magandang pagnilayan ito, no, sapagkat para maunawaan natin o maalala natin na lahat tayo ay magwawakas. Kasi ang panganib ay akala ng tao na mahaba pa ang buhay niya, matagal pa ang buhay niya. Kapag iyon ang inakala natin, totoo, medyo nakakatulog tayo at hindi tayo nakakapagbantay. Kaya dumarating itong eschatological discourse, no, para sabihin sa atin na haharap tayo sa Panginoon. Kaya nga pagkatapos nito ay papasok yung Adviento. Yung Adviento, ang kahulugan ay pagdating, no? Advent, no? The coming of Jesus. At yung pagdating ni Jesucristo ay tatlo, no? Sabi ng turo ng simbahan, ng mga ama ng simbahan. Unang-una siyang dumating nung incarnation, nung ipinanganak siya sa Bethlehem. Yung huling pagdating niya ay yung eto nga, yung binabasa natin, no? Yung huling paghukom, darating yung anak ng tao na nakasakay sa ulap, no? Pero in between daw nung dalawang pagdating na yun, sa gitna ay palaging merong Adviento.
Dumarating si Jesucristo sa buhay natin, no? At ano ba ang gustong makita ni Jesucristo sa pagdating niya sa buhay natin? At ito nga yung tinatalakay nitong ebanghelyong ito, no? Dahil totoo itong mga cosmic calamities na ito, no, itong mga nakakasindak, no, pangyayaring kosmiko, no, ay mangyayari talaga sa huling panahon sa paghuhukom, no, lilipas na ang langit at ang daigdig at haharap tayo sa Panginoon. Pero itong mga kosmikong pangyayaring ito ay hindi lang mangyayari sa wakas ng panahon. Maari itong mangyari sa buhay natin ngayon. Sapagkat ang Biblia ay punong-puno ng simbolismo, kaya nga itong mga sinabi rito ay simbolismo, no? Halimbawa, yung araw, no, na magdidilim, ang araw, kapag binanggit natin yung salitang araw at pag medyo pinag-aralan natin, ang araw o ang mga araw, no, ito ang sukatan ng buhay natin, no? Kaya nga 'di ba, kapag sinasabi natin, ito ang mga araw ng aking buhay. Ang ibig sabihin ng pinag-uusapan dito, yung araw ay yung kabuuan ng aking buhay o yung mga araw na darating na inaasahan ko, no, para tamasahin ko yung buhay. Gusto kong dumating yung umaga, no, para tamasahin ko yung buhay. Kaya nga, kapag nagdilim yung araw, isa lang ang ibig sabihin nito, nagdilim ang buhay. Hindi na yung buhay na inaasam natin. Hindi na yung buhay na gusto nating marating o yung buhay na gusto nating maranasan. Nawawala na iyon sapagkat ito ay nagdidilim. Kaya nga itong eskatolohiya ay maaring maranasan na natin ngayon. Kailan ba nagdidilim ang mga araw ng buhay natin? Ibig sabihin, yung mga araw na wala tayong maunawaan, wala tayong makitang liwanag. Hindi na tayo makahakbang sa buhay, na paralyzed na tayo. Wala tayong pupuntahan, parang nasa dilim. Kailan nangyayari ito? Nangyayari ito kapag dumarating tayo sa mabibigat na krisis, sa mga pagsubok. Kaya nga parang sinasabi, itong mga krisis, ito yung mga pagsubok na dumarating ay parang eskatolohiya, no? Pagpapakilala, no, na ito rin ang mangyayari sa huling panahon at ipinapatikim sa atin. Kaya nga, makikita natin, no, minsan gumising tayo sa umaga, excited tayo, no, para harapin yung araw na yun. Pero yung araw na yun ay hindi pala nating inaasahan na isang napakadilim na araw. At ito yung sinasabi ng Panginoon, darating ito sa huling panahon, pero darating ito sa buhay natin. Yung buwan naman ay simbolo ng liwanag ng gabi, no? Simbolo siya ng gabi. At ano bang hinihintay natin sa gabi? Isang gabi na makakapagpahinga tayo. Sa piling ng mga minamahal, uuwi tayo sa bahay, kakain ng mainit na hapunan, at matutulog ng mahimbing, at nais natin magkaroon ng panaginip na matamis. No? Ito ang simbolo ng liwanag ng buwan sa gabi. No? Nasa gabi, pero may liwanag. Pero ang sabi rito, hindi na magliliwanag yung buwan. Ang ibig sabihin, darating yung mga gabi na hindi tayo mahihimbing sa pagtulog. Kapag dumating yung mabibigat na problema, karanasan natin lahat ito, hindi tayo makatulog. Pabiling-biling tayo sa higaan. Kakain sana tayo ng isang masarap na hapunan kasama ang ating mga mahal sa buhay, walang lasa yung pagkain. Walang lasa ang gabi. At gusto nating mahimbing sa pagtulog, ngunit ang gabi ay parang bangungot. No, kaya nga, sinasabi ng Panginoon, kapag dumating yung krisis, mga pagsubok sa ating buhay, parang nawawala ng liwanag ang buwan. Walang liwanag ang gabi. Isang gabi na sana ay kapahingahan, ngunit bangungot, no, ang ating nakakatagpo. Pangatlong simbolismo rito ay ang mga bituin, no? Kahit sa sinaunang panahon, ang mga bituin, sila ay mga tanglaw sa kalangitan. At hindi lang sila tanglaw sa kalangitan, sila ay patnubay. Kaya nga noong mga unang panahon, wala pang mga GPS noon, wala pang mga radar. Ang sinusundan ng tao kapag naglalakbay ay ang liwanag ng bituin. No, kaya nga, ang bituin ay hudyat, no, na meron kang susundan. Yung kaningningan niya ang gagabay sa'yo. Yung kaningningan niya ang umaakit sa'yo para sundan siya. No? Kaya nga,
itong mga bituin sa buhay natin ay ito rin yung pwede nating sabihin, no? Kaya nga marami tayong mga kilalang stars, no? Superstar, megastar, star of all season. Alam na natin yan, merong mga basketball superstar, merong mga rock star, mga love song star. Maraming star na sa daigdig na ito na nagniningning na gustong sundan ng tao. Na kumikislap yung mga mata natin kapag nakikita natin yung mga bituin natin sa buhay na gusto nating sundan. Kasi para bang sila ang magbibigay ng direksyon o oryentasyon, no, sa ating buhay. No, kaya nga maraming mga kabataan o kahit tayo man, marami tayong mga nais gayahin, no, tularan ng mga maningning na bituin, no, na gusto nating maabot din yung kaningningan nila. No, pero ang sabi rito, lahat sila ay babagsak. Babagsak, mawawala ang lahat ng ito. Yung akala mong sinusundan mo na magdadala sa sa kaningningan, hindi naman pala kaningningan kung hindi dilim. Kaya nga, itong araw, itong buwan at itong bituin, sila, nung nilikha ng Diyos, sila ay mga magsisilbi ng liwanag sa tao. Pero sinabi rito, darating yung panahon na walang matitirang liwanag. Walang bituin, walang buwan, walang araw. Puro kadiliman. At yung pang-apat, sinabi rito, mayayanig ang kalawakan, ang kalangitan. Sabi sa Griego, heavens. Anong ibig sabihin ng kalangitan? Bakit mayayanig? Kapag nayanig ang kalangitan, hindi ito yung kalangitan na tahanan ng Diyos. Sapagkat ang tahanan ng Diyos, ang totoong kalangitan, ay isang kalangitan na pangwalang hanggan. Hindi ito nayayanig at hindi nawawala. Ang sinasabi ritong mayayanig ang kalangitan, guguho, ay yung kalangitan na inaakala ng taong langit. No? Diba marami tayong mga pangarap, marami tayong pagnanasa na magtagumpay. Kaya nga kapag nagtagumpay yung tao, anong sinasabi niya? Para akong naglalakad sa langit. Parang naabot ko na ang langit. No? Kapag may mabuting nangyari sa buhay o may pangarap na naabot ang tao, nasabi nila, it's like heaven, para akong nasa langit. Pero ang sabi rito, mayayanig iyon at mawawala iyon. Yung akala mong langit na magbibigay sa iyo ng kaligayahan tulad sa paraiso ay mawawala rin. Ngayon, nakakatakot naman talaga to. Sabi nga ni Sister Irene, yung sharing niya, mawawala lahat. Pero mabuting balita itong pinagninilayan natin. Hindi tayo dapat matakot. Ang mga unang Kristiyano, hindi sila natatakot sa muling pagdating ni Hesukristo. Nananabik pa nga sila. Kapag binasa natin halimbawa yung sulat ni San Pablo, gusto niya nang makasama si Kristo. Yung mga santo, no, gusto na nilang itiklop yung katawang lupa, yung tolda rito sa lupa para manahan na sa tirahan sa Panginoon. Ito ay mabuting balita kasi mawawala ang lahat. Magdidilim ang lahat. Darating yung mga pagsubok, yung krisis at lahat ng pinanghahawakan nating liwanag at kaligayahan ay mawawala ng kahulugan, hindi para pahirapan tayo. Dahil sa ibanghelyong ito, hindi naman nagwakas itong ibanghelyong ito sa pagkawala nitong mga bagay na ito. Nagwakas ang ibanghelyong ito sa pagdating ng anak ng tao. Ang ibig sabihin is katuluhiya, totoong may magwawakas at kailangang magwakas para dumating yung bago. Magwawakas yung daigdig, magwawakas yung alam nating mga araw ng buhay, magwawakas yung mga alam nating kapahingahan at matamis na gabi, magwawakas yung mga ningning na bituin, mga bituin na ating sinusundan, magwawakas yung langit na ating inaasam. Lahat yun ay magwawakas at kailangan magwakas para dumating yung panibagong simula. At ano yung panibagong simula? Yung pagdating ng anak ng tao. Sapagkat kapag dumating ang anak ng tao, dumating si Hesukristo sa buhay natin, siya na ang magiging liwanag. Maganda nga kapag babasahin natin yung aklat ng Revelation, sabi doon sa makalangit na Jerusalem, wala nang ilaw. Hindi na kailangan ng liwanag. Wala nang araw, wala nang buwan, wala nang bituin. Hindi na sila kailangan. Bakit? Dahil nandun ang liwanag at ang liwanag ay ang kordero. No, parang sinasabi rito, yung mga liwanag na tumatanglaw sa ating buhay, nagbibigay ng direksyon sa atin, kailangang mawala. Dahil merong bagong liwanag na dumarating, ang anak ng tao. At paano raw
darating ang anak ng tao at ano ang kanyang gagawin sa pagdating niya. At inihalin tulad ang pagdating ng anak ng tao sa puno ng igos. No? Sa puno ng igos. At sinabi rito, kapag nagkakasanga na, lumalabas na yung sanga at sumisibol na yung mga dahon, at sa mga dahon ay dito magsisimula yung bunga, ang ibig sabihin ay tag-init na. At mahalagang malaman natin ito sapagkat ang bayang Israel ay merong 4 seasons, no, yung winter, spring, summer and fall. Kapag winter, malamig na malamig, namamatay lahat ng halaman. Yung puno ng igos ay patay, walang sanga, walang mga dahon, walang bunga. Pagdating ng spring, medyo umiinit na, lalabas na yung mga usbong ng sanga. Pero kapag papasok na yung summer, lumalabas na yung dahon at lumalabas na yung bulaklak at bunga. Ang sinasabi rito ng Panginoon, no? Ang pagdating ng anak ng tao ay katulad ng puno ng igos para humanap ng bunga. Kung pag-uusapan natin ay ang paghuhukom, ang pagharap natin sa Diyos, isa ang gagawin ng Panginoon. Hahanapin ang bunga sa buhay natin. No? Kaya nga, kapag binasa natin yung lumang tipan, no, ang bayang Israel, isa sa mga simbolo nila ay ang punong igos. No? Kapag binasa nga natin yung unang hari, no, chapter 4 verses 25, no, sabi roon, sa kapanahunan ng kapayapaan at kasaganaan dahil pumapasok ang bayang Israel sa kalooban ng Diyos, yung mga tao ay nagpapahinga raw sa ilalim ng ubas at sa ilalim ng puno ng igos. Nagpapahinga yung mga tao. Dahil may bunga yung puno ng igos, may matamis na bunga dahil sila ay nasa kalooban ng Diyos. Pero sinabi rin sa aklat ni Propeta Jeremias, no? Sabi sa aklat ni Propeta Jeremias, noong tumiwalag ang bayang Israel o sumamba sila sa iba't ibang Diyos-Diyosan, ano yung magiging parusa, no? Jeremiah chapter 8 verse 13, no? Titipunin sila at dadalhin sa kanilang wakas, sabi ni Propeta Jeremias, at walang igos sa puno, wala nang bunga. Ibig sabihin, walang tamis yung buhay nila. No? Simbolo ng igos, puno ng igos dahil sila ay humiwalay sa Diyos. Kapag pumunta tayo sa mabuting balita, halimbawa sa Mateo chapter 21 verses 18 to 20, mababasa natin doon na si Jesucristo galing sa bundok ng Olibo papunta sa Jerusalem, nagutom. At may nakita siya ng punong igos. At kung naghahanap siya ng bunga sa punong igos, pero puro dahon. Buhay na buhay, berdeng-berde, maraming dahon, pero walang bunga. Kaya isinumpa niya yung puno ng igos. Pagbalik nila ng sumunod na araw, natuyo na. Isa pa sa talinghaga ni Jesucristo sa Ebanghelyo ni San Lucas chapter 13 verses 5 to 8, yung may-ari ng isang lupa, no, pabalik-balik siya ron sa kanyang orchard, sa taniman, para maghanap ng bunga sa punong igos at walang bunga. Pinapaputol niya na putulin na yan. Sabi nung nag-aalaga, wag muna po. Sabi niya, 3 taon na ako pabalik-balik dito, walang bunga yung puno ng igos na yan. Putulin na yan. Sabi, wag, lalagyan ko po ng pataba. Baka sa 1 taon mamunga at kung hindi mamunga ay puputulin nyo na. Ngayon, ang punong igos na walang bunga at puro dahon, ito ay simbolo ng kasalanan o simbolo ng nakatagong kasalanan. Kasi pag binasa natin sa Genesis chapter 3 verse 7, nung kinuha ni Adan at ni Eva yung bunga sa punong ipinagbabawal, nakita nilang sila ay hubad. At sabi roon, nung nakita nilang sila ay hubad, sila ay nahiya, kaya sila ay tumahi ng mga dahon ng punong igos para takpan ang kanilang kahubaran. So parang pinag-uusapan dito ng Panginoon, mawawala ang lahat, magdidilim ang lahat para magsimula ang isang bagong buhay kasama si Jesucristo. Pero para makapasok sa bagong buhay na ito, para makasama siya, naghahanap muna ang Panginoon ng bunga. Kasi baka puro tayo dahon.
punong-puno, berdeng-berde, no? Parang 'di ba kapag nakikita natin yung mga halaman, berdeng-berde, parang buhay na buhay, hindi 'yun ang hinahanap ng Panginoon. Ang hinahanap ng Panginoon, meron bang bunga, meron bang tamis, no? Kaya sabi ng Panginoon, magbantay kayo, no? Para makita talaga, ito bang buhay natin, yung ministry ba natin, Arkham Ministry on Biblical Apostolate, nagbubunga. Yung mga ginagawa natin, pagbahay-bahay, pagpunta sa mga iba't ibang parokya, meron bang bunga? O baka buhay na buhay lang, marami tayo, parang maraming dahon. Pero may tamis ba? Meron bang bunga? Para masubok kung meron talaga tayong bunga, kailangan dumating ang mga krisis. Ito yung sinasabi ng Ebanghelyo, kailangan magdilim ang mga araw ng ating buhay. Kailangan mawalan ng liwanag ang buwan sa gabi. Kailangan bumagsak ang mga bituin na ating sinusundan. Kailangan gumuho yung inaakala nating langit. Kapag nawala na ang lahat ng iyon, at nakita ng Diyos na nakakapit pa rin tayo sa Kanya, at hindi tayo nalulugmok, hindi tayo bumagsak, nawala ang lahat, lumipas ang langit at lupa, yung daigdig na alam natin ay lumipas, pero nakakapit tayo sa Kanya, ayun ang bunga. Ayun ang bunga. Kaya sabi ni Jesucristo, lilipas ang langit at lupa, mawawala lahat, pero ang salita ko ay hindi lilipas. Para tumindig tayo at tumayo tayo sa harap ng eskatolohiya. Maaring sa huling panahon, sa harapan ni Jesucristo, o sa mga maliliit na eskatolohiya na nangyayari sa buhay natin, sa pagdating ng mga pagsubok at krisis, para makatayo tayo sa harapan ng Panginoon. Ang sabi rito, ibinigay yung susi, kailangan natin ng salita ng Diyos. At ito ang mission natin lahat. No? Kaya nga kapag nagdiriwang tayo ng salita ng Diyos, nagle-lectio divina tayo, may Biblical Spirituality Weekly, liturgical Bible study, Biblia, Rasal, marami tayong ginagawa. Mahalaga ito. Sapagkat itong mga salitang tinatanggap natin sa mga ginagawa natin na galing sa Diyos, ito yung magiging pundasyon natin. Magbibigay sa atin ng lakas sa harap ng pagwawakas ng lahat. Totoo, magwawakas. Marami akong naging chaplain ako 3 taon sa ospital. Nakita ko yung mga tao na may salita ng Diyos sa kanilang buhay at yung mga taong walang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Yung mga taong may salita ng Diyos sa kanilang buhay, totoo, may cancer, mamamatay na, pero payapa. Sabi nga sa akin nung isa, doon sa dinadanas niyang sakit, sabi niya, Father, nakalagay naman sa Biblia, nabasa ko, no, na hindi ibibigay sa akin ng Diyos ang pagsubok na lampas sa aking kakayanan. Ayun yung taong may salita ng Diyos. Kaya niyang tumayo, kaya niyang maglakbay, magdilim man ang mga araw ng kanyang buhay. Hindi man siya makatulog sa gabi dahil sa sakit na nararanasan. O mawala man yung mga bituin, no, na inaasam-asam niya at makita niyang siya ay nag-iisa, ang taong ito ay tatayo kung meron siyang salita ng Diyos. Meron naman akong nakita na taong walang pananampalataya, yung sinasabi ni Sister Irene na secularized. No? Ang buhay nila ay dito lang sa daigdig na ito. Kaunting sakit sila ay natataranta. Kaunting sakit kailangang may sisihin, no, kailangan may punahin, no, kailangang magalit, no, kailangang maawa sa sarili. Bakit? No, kasi ang taong walang salita ng Diyos, ang taong hindi naniniwala sa Diyos, ang mundo niya lang, ang buhay niya lang ay yung narito. Kaya nga kapag nawawala na ito, unti-unti nang gumuguho, tumatanda na, nagkakasakit na, totoo, nawawala ng pag-asa ang tao. Mahalaga na inihahatid tayo ng salita ng Diyos, hindi lamang sa buhay dito sa mundo, kung hindi itinatawid tayo ng salita ng Diyos papunta sa buhay na walang hanggan. Kaya nga huling sinabi ni Jesucristo, nangyayari na ito, malapit na. Sabi niya nga, nasa pintuan na. Nasa pintuan na. Ang ibig sabihin, ang Panginoon, sa likod ng mga krisis, ng madidilim na pangyayari sa ating buhay, ng mabibigat at malulungkot, no, na kaganapan na hindi naman natin maiiwasan at sila ay natural na mangyayari, pagtanda, pagkakasakit, kamatayan, lahat sila ay mangyayari. Ang ibig sabihin,
nasa pintuan na ang Panginoon. Sa likod ng mga pangyayaring ito, huwag nating tignan na gusto tayong panghirapan ng Diyos. Ang katotohanan, sabi nga rito, kumakatok ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng pangyayaring ito. Sabi sa Revelation, no, chapter 3, verse 20-21, sabi ni Jesucristo, nandito ako sa labas ng pinto at kumakatok. Kung may makaririnig sa akin at pagbubuksan niya, ako, papasok ako at mananahan ako kasama siya. At itong eskatolohiya, itong mga pangyayaring ito, imbis na tignan nating nakakatakot, no, na parang masyadong parang nakakasindak, binibigyan ng bagong interpretasyon ng Panginoon. Ang mga pangyayaring ito ay hudyat ng pagdating ng anak ng tao. Katulad ng pagkakatok niya sa pinto ng ating buhay para buksan at papasukin natin siya. Buksan natin siya, iwan yung lumang mundo, no, at pumasok, no, sa buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ng Panginoon, no, hindi natin alam yung araw o yung oras. Hindi natin alam yung araw o yung oras, maaring ito na yung kamatayan natin, yung pagharap natin sa Panginoon. Hindi talaga natin alam yon. Kahit si Jesus, mga anghel, nila alam yon. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Pero hindi rin natin alam yung araw at oras na kumakatok si Jesucristo sa buhay natin. Kaya nga isa ang habilin dito, magbantay. At sa pagbabantay natin, makikita naman natin yung mga tanda. Kapag dumidilim na yung araw mo, nawawala ng kahulugan yung buhay mo, kumakatok ang Panginoon. Kapag hindi ka makatulog sa gabi, may mabigat kang problema, kumakatok ang Panginoon. Yung mga tinitingala mong tao, mga taong inaasahan mo sa buhay mo na mag-aahon sa isa kahirapan, na wala, iniwan ka katulad ng mga bituin na bumagsak, kumakatok ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, magbantay. Kaya nga ngayon, naanyayahan tayo, malapit na ang Christ the King at Adbyento. Ang pagdating ng Panginoon, inuulit ko, hindi lang nung una siyang dumating, nung pinanganak siya sa Bethlehem, hindi lang sa parusiya, sa huling paghuhukom, dumarating si Jesucristo sa bawat araw ng buhay natin. Siya ay kumakatok at inaanyayahan tayo at sinasabi, meron na bang bunga? Bigyan mo ako ng matamis na bunga. Siguro tapusin na natin dito itong ating pagbabahagi, exposition. Ngayon, naanyayahan na natin yung mga kapatid natin, no, na nais magtaas ng panalangin. Yung mga narito sa Zoom na gusto magtaas ng panalangin, mag-unmute kayo. At sa bawat panalangin ng ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyo dahil di ka nag-atubiling tumulong sa aming pangailangan. Huwag mo po kaming hayaang mawali sa iyo. Umaasa po kami na muli kaming makabangon upang ipagpatuloy ang aming misyon sa buhay. Manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang Dinggin mo ang aming panalangin. panalangin. Okay po, Sister Alice. God Almighty, ako po'y nagdarasal muli sa inyo para po sa aming simbahan, St. Joseph Parish, our new parish priest, ang mga nagbabalik sigla ng mga parishioners, at gayon din ang pagkakaisa ng mga heads ng ministry at mandated organization ng aming simbahan. Guide us, Lord, and lead us that we may serve for our heavenly purposes and not our earthly desire. Katulad nga po na sinabi sa prayer ng Psalm 119 verse 105, Your word, Lord, is the lamp unto our feet and the light unto our path. This we ask through Christ our Lord. Panginoon, dinggin mo ang Dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, nananalangin po kami sa iyo na kami ay patuloy mong gabayan, ingatan, bigyan ng kalakasan at gabay ng Diyos Espiritu Santo para
sa aming pagbabahagi ng salita ng Diyos, sa aming pagbabahagi ng mabuting balita sa aming kapwa, ay makapagdala kami, Panginoon, ng pag-asa, makapagdala kami, Panginoon, ng buhay sa kanila upang sa iyong ikalawang pagdating ay makita mo kami na puno ng matatamis na bunga tulad ng puno ng igos. Ang lahat po na ito ay aming pinapanalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin mo, Ama, ang mga panalangin na ito, gayon din yung mga panalangin na iwan sa aming mga kalooban sa panalangin itinuro ng iyong anak. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Announcement. Hello po sa ating lahat. Sorry po, naririnig po ba ako? Ayan. Yes po. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Para po sa ating mga announcement, ang ating pong monthly permission and meeting po para po sa buwan ng Nobyembre ay sa darating po na November 23, na ito na rin po ang ating Advent Recollection. Nagaganapin po sa Sampaguita Hall sa Dapo Pius XII Catholic Center sa UNA Avenue po sa Manila. So magsisimula po ito ng alas 8 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. Ngayon po, makikiusap po kami na para po sa mga dadalo, maaari po kayo magdala po ng inyong morning snacks. Pero po, meron po tayong pagsasaluhan po na pananghalian po pagkatapos. So maaari po na pakibigay po kung ilan po yung mga makakapunta galing po sa inyong mga parokya. And para po sa iba na nanonood po dito sa ating Facebook Live, maaari niyo po kaming i-message or mag-comment po kung kayo po ay darating, para po sa mga hindi pa po kabilang sa kahit anong parokya po na meron po sila, na malapit po sila. Ayun po, welcome po ito para po sa lahat na nais pong sumama. Next po ay ang ating November 30 na entry program, ang ating huling entry program para po sa taong 2024. Nagaganapin po sa Our Lady of Fatima Parish sa Bacood, Santa Mesa, Manila. So mula po ito ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon, na susundan po ng isang misa sa alas 6 po. Tama po ba, Kuya Roland? Po, tama po. Ayan po. So sabi po nila, maaring magdala na lang po ng inyong Bible, pen, and drinking water po para po sa mga nais po sumali ng mga parokya po sa Bikaryato ng Our Lady of Loreto. Next po ang ating December 21. Sa December 21 po ang ating Christmas celebration po sa Green Sun Hotel, Chino Roses, Makati, mula po 7:30 ng umaga hanggang 1:00 po ng hapon. So ayan po, open din po para sa ating mga coordinator. So reminder lang po na pakibigay po yung mga bilang po ng mga darating para po makahanda po kami ang mga core group po para po sa mga araw po na meron po tayo. Ayun lang po, Father. Salamat po. Ngayon, i-announce ko na rin kasi nakipag-meeting ako kay Cardinal last Friday about yung annual commissioning natin sa January. So nagbigay na siya ng date, no? So pupuntahan niya tayo, dadalawin niya tayo at i-commission niya tayo lahat. Gusto niya tayong makita lahat sa January 25, no, ng hapon, no. I-announce namin yung oras, pero most probably, no, sa Pope Pius XII tayo. Kasi yung panahon na yon meron silang CBCP, ang request niya sana malapit lang, no. So ngayon, tinitingnan din namin yung Pope Pius XII sa UNA Avenue sa January 25. No, gusto niyang makita tayo lahat. Sabi niya, kung 1,000 na ba kayo? Sabi ko, hindi ko po alam, Cardinal. Kaya imbitahan natin lahat ng mga kasama natin, no, sa January 25. So marami tayong gagawin. November, meron tayong Advent Recollection and then entry program. December, Christmas celebration, no. Napakaganda sa hotel, no. Meron tayong nag-sponsor, no, na doon tayo mag-celebrate sa hotel. And then January 25, yung Bible month. Isa sa mga activities natin ay yung annual commissioning. And of course, meron tayong
Biblical Youth Camp, no, sa second weekend ng January, no, paki-message si Tere yung mga kabataan, no, lalo pa nga yung mga kabataan na wala pang ministry sa simbahan, no, mga pamangkin ninyo, mga apo ninyo, no, na gusto ninyo ring maturuan ng salita ng Diyos, no, tulungan nyo sila, no. Paghandain, no, 2,000 per head, no, yung hinihingi sa atin doon, malaki na yung discount natin yun kasi parang 1,600 na yata, 1,700, hindi pa kasama yung hall. So talagang malaki yung discount. Kaya tulungan natin yung mga kabataan natin, no. Kaya isama nyo silang mag-caroling sa December, no, para meron silang pondo, ha? Sige po, marami tayong activity. Sana bigyan tayo ng lakas ng Diyos, no, sa ating mga ginagawa. At kung hindi man nakikita ng tao yung ating ginagawa, ano, katulad nga nung sharing kanina, hindi naman masyadong mahalaga yun. Ang mahalaga, no, nakikita ng Diyos yung intensyon ng ating puso at siya yung nakikita ng marami nating ginagawa na hindi napapansin ng ibang tao. Sapat na yun, ha? Sige po. Ngayon, tanggapin natin yung pagbabasbas mula sa Panginoon. Sumain nyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayong lahat, gayon din ng inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Payo kayong taglay ang pag-ibig ni Hesukristo. Salamat sa Diyos. Dami pong salamat. Thank you, Father Thank you po. Good night. Thank you, Father Ado. Salamat po. Thank you, Father. Po. Salamat po.